Hindi lang dito sa Pilipinas dumarami ang bilang ng mga adik sa bawal na gamot at ang lumalaganap na kabi-kabilang krimen na konektado sa droga. Karamihan ng mga nabibiktima, kung hindi matanda, ay bata naman. Isa sa krimeng laganap ngayon ay ang panggagahasa sa mga batang babae. Isa nga sa biktima ay ang nakababatang kapatid ni Emma na si Nene, isang batang babae na ang nais lang ay maglaro. Sa brutal na nangyari sa bata ay talaga namang hinanap nila ang may sala. Ngunit paano kung ang nasa likod nito ay may mataas na posisyon sa bayan? Makakamit ba ng pamilya nila ang hustisyang nararapat? Papanig ba ang hustisya sa kanila kahit sila ay simpleng tao lang? Paano kung takot ang mga pulis sa taong ito? Ano ang gagawin ni Emma para makuha ang dapat na kaparusahan ng may sala? Hihintayin na lang ba niya na ang batas na ang magparusa? O ilalagay niya sa kanyang mga kamay ang hustisyang hinahabol nila? Mark! Gisingin mo na si Nene para makapag-almusal na kayo. Huwag na ninyo akong hintayin. Kailangan kong pumunta sa bukid at titingnan ko kung ano pa ang kulang na gamit. Pupunta kasi ako sa bayan mamaya. Babalikan ko na lang si Nene dito. Oo ate, ako na munang bahala. Mamayang alauna pa naman ng klase ko eh. O sige, aalis na muna ako. Hindi na hinintay ni Emma ang sagot pa ng kanyang kapatid. Nagmamadaling tinungo niya ang kanilang bukid na siyang pinamamahalaan ng dalaga. Takbo lakad ang kanyang ginawa para madaling makarating doon. Ilang minuto rin ang kanyang tinahak bago narating ang kanyang patutunguhan. Pagdating doon ay saktong hindi pa nagsisimula ang mga magsasaka. Kaya naman nilapitan niya ang namumuno sa mga ito para tanungin kung may mga gamot pa para sa mga pananim. Nakangiti namang iniabot ng matandang magsasaka ang isang listahan. Ito na po ba ang lahat? Sige po, ako na ang bahala dito. Uuwi na po muna ako para makuha si Nene. Mga bandang 9 po siguro nandito na kami dala mga ito. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay nagtungo na muna sa bilihan ng mga fertilizer si Emma. Dahil may kalayuan sa kanila ang pamilihan ay sumakay siya ng tricycle patungo roon. Nang makarating na sa pupuntahan ay binili na niya ang lahat ng nasa listahan. Pagkatapos ay pumunta naman siya sa pamilihan ng mga isda at gulay. Doon ay bumili siya ng pang-ulam nila sa tanghali. Nang mabili na ang lahat ng kailangan ay dumiretso na siya sa may kalakihang bahay nila na ang kalahati ay gawa sa semento at ang kalahati naman ay gawa sa kahoy. Pagdating sa bahay ay inabutan niyang nagdidilig ng halaman si Mark habang sina Isa at Nene naman ay nagwawalis. Aba, ang sisipag naman ng mga kapatid ko. Ah, ate, nandyan ka na pala. Sandali, tutulungan na kita magpasok ng mga yan. Tumakbo si Mark palapit sa kanyang nakatatandang kapatid at kinuha sa kamay nito ang ibang plastik na dala. Masaya namang sumalubong sina Isa na 12 anyos at Nene na 8 taong gulang. Yumakap ang dalawang batang babae kay Emma. Naku, parang ilang taon namang nawala si ate. Parang sandali lang naman ako nawala eh. Ate, sama ako mamaya sa bukid ah. Maglalaro po ako ron. Tapos makikipagkwentuhan kila Mang Isko. Siyempre naman, hindi kita iiwan dito mag-isa no. Isa pa, naghanda talaga sila ng mga ikukwento sa'yo. Pero bawal mo sila guluhin pag nagtatrabaho ha. Opo! Pagpasok nila sa bahay ay nagtulong-tulong ang magkakapatid sa paghahanda ng tanghalian nila at ng mga magsasakang nagtatrabaho sa kanilang bukid. Si Mark ang naging abala sa paglilinis ng galunggong na ipiprito. Sina Nene at Isa naman ay tumulong sa paggagayat ng mga gulay na igigisa. Lumipas pa ang oras, eksaktong 10:20 ay nag-aayos na ng kanyang dadalhin sa bukid ang dalagang si Emma.
Habang si Mark naman ay inaasikaso na ang mga gamit ni Isa para sa pagpasok sa eskwelahan. Nang matapos maiayos ang pagkain at mga pinamili, ay nagpaalam na siya sa kanyang kapatid na lalaki. Mark, punta na kami ni Nene. Ikaw na ang bahala kay Isa. Iiwan ko na lang dito sa lamesa ang baon nyo. Ate, huwag na. Madami pa akong extra. Aabot pa naman tong baon namin hanggang bukas. Basta, idagdag mo na tong 150. O sige na, aalis na kami. Hindi na hinintay pa ni Emma ang sasabihin ni Mark. Binitbit na niya ang mga dadalhin. Habang si Nene naman ay sumunod lang sa dalaga. Sa harap ng kanilang bahay ay nandoon, naghihintay si Mang Isko na may dalang sasakyan na kung tawagin ay kuliglig. Nagmamadaling lumapit ang matandang lalaki sa dalaga at tinulungan ito sa mga bitbitin. Nang maisakay na sa kuliglig ang mga dalahin, ay sumakay na rin ang magkapatid na babae. Mabilis namang pinaandar yon ni Mang Isko. Ilang minuto lang ay narating na nila ang bukid. Pagdating doon ay masayang bumaba sa kuliglig si Nene. Mabilis na tumakbo ito sa pahingahan ng mga trabahador. Tumuntong ito sa lamesang gawa sa kawayan at bibong sumigaw habang kumakaway sa mga trabahador. Hello po sa inyong lahat! Nandito na po ako ulit! Tumulong po ako sa paghahanda ng tanghalian kaya paniguradong masarap! Ay nako, Nene! Ikaw talagang bata ka! Bumaba ka nga riyan! Ate, ako po ang maghahanda ng pagkain nila Mang Isko, ha? May saging ka po bang nabili? Hindi po ako nakabili, pero alam ko may saging pa tayo sa imbakan. Okay, titingnan ko po. Kailangan po kasi nila Mang Isko ng saging para mas lumakas po sila sa pag-aani. Patalon na bumaba si Nene sa lamesang kawayan at dali-daling nagtatakbo papunta sa isang kubo na pinaglalagyan ng mga nakasakong palay na hindi pa nakikiskis. Napapailing na lang si Emma sa kalikutan ng bunsong kapatid, ngunit hindi rin niya pinigilan ito. Walang ibang nais ang dalaga, kundi ang maging masaya ang pagkabata ng kanyang mga kapatid. Lalo na ang kanilang bunso na hindi man lang nagisnan ang kanilang ina. Mag-iingat ka ha! Uunahan kita maghanda ng tanghalian! Babalik po ako kaagad! Ako po mag-aayos ng tanghalian! Sandali lang po ako! Nagpatuloy lang si Nene papasok sa kubo. Ilang sandali pa ay may bitbit na itong bilao na may lamang saging. Nagmamadaling bumalik sa pahingahan. Pagbalik doon ay inabutan niyang inilalabas na ng kanyang ate ang kanilang dala na pagkain. Masigla namang tumulong si Nene. Nang sumapit na ang 12:00 ay masayang nakikipaghalubilo sa mga magsasaka ang magkapatid. Pagkatapos kumain ay naging abala na si Emma at ang mga magsasaka. Kaya naman nanatili si Nene sa pahingahan at doon ay natulog. Pagsapit ng 5:00 ay dumating naman ang kapatid ni Emma na si Isa. Oh, bakit dito ka dumiretso? Doon ka na muna sa pahingahan at nandoon si Nene. Tingnan mo na muna, may kailangan lang munang asikasuhin si ate. Tumangulang si Isa at saka nagmamadaling pinuntahan ang bunsong si Nene. Inabutan niyang kagigising lang nito. Nilapitan niya ang batang babae. Masaya namang yumakap sa kanya ang bata. Ate Isa! Yay! Nandito na si ate! Ate, laro tayo, dali! Sumang-ayon naman si Isa. Ibinaba niya ang kanyang dalang bag at saka nakipaglaro ng habulan sa kapatid. Ilang minuto rin silang naglalaro. Nang mapagod ay nagyayanang umuwi si Nene. Pero ang sabi ni Isa ay magpaalam muna sila sa kanilang ate Emma. Kaya naman nagtatakbo si Nene palapit sa abalang dalaga. Ate! Ate Emma! Nene, anong nangyari? Ate! Ate, uwi na po tayo! Pagod na po ako!
Mamaya, may tatapusin pa si ate. Doon na muna kayo ni Ate Isa mo sa pahingahan. Hintayin niyo na lang ako ron. Isa, bantayan mo na muna si Bunso, ha? Tatapusin ko lang to, uuwi na tayo. Tumangulang si Isa at inaya na si Nene sa pahingahan. Ngunit nang makarating sila roon ay kaagad na nakaisip ng kapilyahan si Nene. Ate, nadudumi na po talaga ako. Uwi na po tayo. Doon na lang tayo dumaan sa Niyugan para mas mabilis at para hindi tayo makita nila Ate Emma. Hindi ko na po talaga mapigilan eh. Hindi man sang-ayon si Isa ay wala na siyang magawa nang biglang tumakbo si Nene papunta sa Niyugan. Kaya walang nagawang sinundan niya ang bunsong kapatid. Nang nasa kalagitnaan na sila ng Niyugan, ay doon lang huminto sa pagtakbo si Nene. Hingal na hingal namang napahawak sa kanyang tuhod si Isa. Nang makita yon ng batang kapatid, ay tumawa pa ito ng malakas. Pagsasabihan niya na sana ang kanyang kapatid nang umamin ito na hindi talaga ito nadudumi. Ate Isa, hindi naman po talaga ako nadudumi. Gusto ko lang po mauna kay Ate Emma para pagdating niya mamaya sa bahay, nakahanda na ang hapunan. Dami kasing ginawa ni ate, kaya alam kong pagod na pagod siya mamaya. Napapailing naman na inakbayan ni Isa ang bunso nilang kapatid. Magkasabay na naglakad ang dalawa. Tinahak nila ang maiksing daan papunta sa kanilang bahay. Ngunit hindi pa man sila nakakailang hakbang ay bigla na lang may sumulpot na dalawang lalaki na may takip na panyo ang bibig. Nagulat ang magkapatid kung kaya napaatras ang mga ito. Ngunit sa kanilang pag-atras ay siya ring sunggab ng dalawang lalaki sa kanila. Nagsisigaw na sila. Pero dahil wala ng trabahador doon, ay batid nilang walang makakarinig sa kanila. Pero hindi sila nawala ng pag-asa. Parehas silang sumisigaw ng malakas at nagpupumiglas sa dalawang lalaki. Ngunit sa inis ng isa sa mga ito, ay sinampal ng malakas si Isa. Habang si Nene ay patuloy pa ring humihiyaw. Bitiwan niyo kami! Mga salbahe kayo! Ipapabugbog ko kayo sa kuya ko! Bitawan niyo ako! Manahimik ka! Inundayan ng suntok sa sikmura ang batang si Nene na naging dahilan para mawalan ito ng malay. Bagay na mas lalong nagpatakot kay Isa. Kaya naman walang ano-ano ay kinagat niya naman ang kamay ng lalaking may hawak sa kanya. Nang mabitiwan siya nito, ay dali-dali siyang tumakbo pabalik sa bukid kung nasaan ang nakatatanda nilang kapatid. Hahabulin pa sana ng lalaki si Isa, ngunit sinabihan ito ng lalaking may hawak kay Nene. Boss, wag na. Hindi tayo may tuturo niyan. Ang mabuti pa, umalis na tayo. May isa naman tayong nakuha. May laruan ka na. Dali-dali namang tumakbo ang mga ito papunta sa isang sulok kung saan nakaparada ang isang jeep type na sasakyan. Pagdating doon ay tinalian nila ang walang malay na batang babae. Nang masigurong mahigpit na ang pagkakatali sa kamay at paa nito, ay sakalang umalis ang mga lalaki, bit-bit ang bata. Habang si Isa naman ay patuloy na tumatakbo pabalik. Tigmak na ng luha ang kanyang buong mukha. Nang malapit na sa labasan ng niyugan ay nadapa ang batang si Isa. Napansin naman yon ng isa sa magsasaka. Kaya naman dali-dali niyang nilapitan ng bata. Nang mapagtantong kapatid ito ng kanilang amo, ay kaagad niyang binuhat ang batang patuloy sa pag-iyak at dinala ito sa pahingahan. Nang mailapag ang bata ay nagmamadaling tinawag nito si Emma. Natataranta at kinakabahan namang pumunta roon ang dalaga. Isa! Isa! Nasaan si Nene? Anong nangyari? Saan ba kayo naglaro? Magsalita ka! Ngunit dahil sa takot ay hindi magawang magsalita ni Isa. Panay lang siya iyak. Pilit namang kinakalma ni Emma ang sarili.
Naiiyak na yumuko siya at niyakap ang kapatid at malumanay na tinanong muli ang bata. Ngunit panay niyugan lang ang lumalabas sa bibig ng bata. Nang marinig yon ng mga magsasaka ay mabilis naman silang nagpresenta, nasisilip sa niyugan para makita ang nangyari kay Nene. "Sasama po ako." Ngunit kinontra siya ng mga ito at sinabing samahan na lang muna niya si Isa. Nakita kasi ng mga magsasaka na nanginginig sa takot ang bata at hindi ito maaaring maiwan doon na isa sa kanila lang ang kasama. Bilang mga ama ay batid ng mga ito na mas kakalma ang bata kung ang ate nito ang makakasama. Wala namang nagawa ang dalaga kundi ang sumang-ayon na lang at maghintay sa pagbabalik ng mga ito. Dala ng labis na takot at pag-iyak ay nakatulog si Isa. Lumipas pa ang 1 oras at dumating na rin si Mark. Ate? Mark, anong ginagawa mo rito? Gabi na kasi kaya nag-aalala ako sa'yo. Ano bang nangyari? Nasaan si Nene? Hindi pa man nakakasagot ang dalaga ay dumating na ang mga magsasaka. Ngunit hindi kasama ng mga ito si Nene. Tanging ang tsinelas ng bata at mga gamit ni Isa ang dala ng mga ito. Nanlalaki ang mga matang napatayo si Emma. Mas dumoble ang takot at kabang nararamdaman niya. Nang makalapit si Mang Isko ay naiiyak pa ang pobreng matanda na sinabing hindi nila makita kahit saan si Nene. Parang binagsakan ng langit at lupa si Emma sa kanyang narinig. Pakiramdam niya ay nanghihina ang kanyang mga tuhod at nahihirapan siyang huminga. Dahil doon ay napaluhod siya sa lupa. "Kasalanan ko ang lahat ng ito! Kasalanan ko! Hindi ko mapapatawad ang aking sarili sa oras na may masamang mangyari sa aking kapatid. Napakapabaya ko! Nene! Nasaan ka na, kapatid ko? Nawawala si Nene? Paano? Ate, tumahan ka na. Magpapatulong ako kina Kapitan. Hahanapin namin si Nene. Tahan na. Mahigpit na niyakap ni Mark ang nakatatandang kapatid. Hindi man niya alam ang gagawin ay batid niyang kailangan niyang magpakatatag bilang nag-iisang lalaki sa pamilya. Ang isa naman sa mga magsasaka ay dumating kasama ang mga tanod at ang kapitan nila. Kapitan, mabuti po at nandito kayo. Hihingi po kami ng tulong. Nawawala po ang bunso naming kapatid. Si Nene. Tumango naman ang kapitan at kaagad na nag-utos sa mga tanod na maghiwa-hiwalay sa buong paligid ng niyugan. Nagpresenta rin ang ilan sa magsasaka na tutulong sila na muling maghanap sa bata. Nilapitan ni kapitan ang dalagang si Emma na nakaluhod pa rin sa lupa. Itinayo nito ang dalaga at pinayuhang umuwi na muna. Ayon pa sa kapitan ay baka biglang bumalik ang bata sa kanilang bahay at wala itong maabutan. Tumalima naman si Emma. Kinuha niya ang lahat ng kanilang gamit at inaya ang kapatid na umuwi na muna. Binuhat naman ni Mark si Isa, habang si Mang Isko ay inalok sila na ihahatid na para mas madaling makauwi. Maraming salamat po Mang Isko. Hindi na po namin tatanggihan ang alok ninyo. Baka po tama nga si Kapitan na baka biglang umuwi si Nene at wala po siyang maabutan sa bahay. Nang makarating sila sa bahay, ay ipinasok kaagad ni Mark si Isa na kanyang karga. Maingat na ipinasok niya ang ikatlo sa kanilang magkakapatid sa silid na ginagamit nito at ni Nene. Nang mailapag na ay lumabas na rin si Mark doon. Pagdating sa sala ay kitang-kita ng binata ang kanyang ate Emma na nagkakandahaba-haba na ang leeg sa pagtanaw sa kalsada. Ate Emma, magpakatatag ka.
Hindi ko kaya makita ka nagkakaganito. Alam ko nag-aalala ka kay Nene. Kahit ako ganun din. Pero naniniwala ako sa Diyos na hindi niya hayaang mapahamak si Nene. Kailangang maging matatag ako. Hindi ako pwedeng maging mahina. Habang si Emma naman ay nanatili sa labas, kahit na malamig na ang hangin ay hindi talaga siya natinag sa pag-aabang sa pagbabalik ng kanyang bunsong kapatid. Nasa ganoong eksena siya nang bigla siyang makaramdam ng dalawang kamay na yumakap sa kanyang likod. Sa kanyang paglingon ay nakita niya si Mark na namumula ang mga mata. Ate, makakauwi si Nene. Maniwala tayo sa may kapal. Hindi mapapahamak si Bunso. Araw-araw ko rin bubulabugin ng mga tanod at si Kapitan para mahanap siya. Kung kinakailangang halugugin ko ang buong kabisera, gagawin ko. Kasalanan ko ang lahat ng ito eh. Nawawala na ako ng panahon sa inyo. Panay na lang ako pag-aasikaso sa bukid. Hindi ko man lang kayo nababantayan ng mabuti. Napakawalang kwenta ang ate ko. Hindi totoo yan, ate. Ikaw ang the best ate in the world. Isa pa, wala ka nang ibang ginawa kung hindi ang mapasaya kami. Mali rin ako, Ate Emma. Mas pinili ko ang panghapong schedule. Kung umaga lang sana ang pinili ko, hindi ka na masyadong mahihirapan. Mas maaasikaso at maalagaan ko pa sana sina Isa at Nene. Hindi mo obligasyon yun. Ako ang mas nakakatanda, kaya ako ang responsable sa inyo. Ilang oras pa ang lumipas pero kahit anino ni Nene ay hindi pa rin bumabalik. Kaya naman sinubukang tawagan ni Mark ang isa sa tanod na kapitbahay lang nila. Gamit ang keypad na cellphone ay tumawag siya. Ngunit malungkot na balita lang ang kanilang natanggap. Ayon dito, hindi pa nila nakikita si Nene. Kaya naman idinulog na rin ng mga ito sa pulisya ang pagkawala ng bata nang sa ganon ay mas mabilis na matagpuan ito. Sige po. Salamat po. Tawagan niyo na lang po ako kapag may balita na po kay Nene. Sumapit na ang madaling araw pero wala pa ring Nene na umuuwi. Dahil doon ay mas lalong natatakot ang dalaga para sa kapatid. Kaya naman hindi pinabayaan ni Mark ang kanyang ate hanggang parehas na silang tamaan ng antok. Kaya naman inaya na niya si Emma na pumasok na. Hindi naman na tumanggi ang dalaga. Magkasamang pumasok ang magkapatid pero parehas silang nanatili sa sala. Sa pang-isahang pwesto si Mark at sa mahabang sofa na gawa sa kawayan naman si Emma. Ate, matulog ka na kaya sa kwarto mo? Ako na ang maghihintay kay Nene. Makikibalita rin ako uli sa kapitbahay nating tanod. Hindi, dito lang ako. Hihintayin ko si Bunso. Napabuga na lang ng hangin si Mark. Ilang sandali pa ay parehas nang nakatulog ang dalawa. Ngunit hindi pa man nagtatagal ay nanaginip na si Emma. Nasa gitna siya ng niyugan at sumisigaw na tinatawag ang pangalan ni Nene. Madilim ang paligid, ngunit natatanglawan ng liwanag ng buwan kung kaya may nakikita pa rin siya. Lakad siya ng lakad. Hindi pa nagtatagal ay may narinig siyang batang umiiyak at tinatawag ang kanyang pangalan. Nabusesa niya yon. Alam niyang si Nene yon, kaya naman mas lalo pa niyang nilakasan ang pagsigaw. Nene! Nene, nasaan ka? Nandito na si ate! Nasaan ka ba? Nene! Ate Emma, tulungan mo po ako. Ang sakit-sakit. Nahihirapan po akong huminga. Ate Emma, sorry. Nene!
Tita! Dala ng takot na nararamdaman dahil sa boses ni Nene na parang nasasaktan ay nagtatakbo si Emma. Pilit na hinahagilap ang nawawalang kapatid. Nang bigla na lang siyang nahulog sa isang butas. Nagpagulong-gulong siya kaya naman napapikit sa sakit dahil sa mga batong kumakaskas sa kanyang balat. Nang maramdaman niyang bumagsak na ang kanyang katawan, ay doon lang siya muling nagmulat. Sa pagbukas ng kanyang mga mata, ay napagtanto niyang nananaginip lang siya. Dahil ang totoo ay nalaglag siya sa sofang kawayan na hinigaan niya. Sa lakas ng pagkakabagsak niya, ay naalimpungatan naman ang binatang nasa tapat lang niya. Nataranta si Mark nang makitang namimilipit sa sakit ang kanyang ate sa sahig. Ate Emma, anong nangyari sa'yo? Pwede bang mamaya ka na magtanong? Tulungan mo akong tumayo. Ang sakit ng balakang ko. Nagkamali yata ako ng bagsak. Mark, may balita na ba kay Nene? Wala pa rin eh. Mamaya pupunta ako sa bayan para magpaprint ang poster. Magbabaka sakali ako kung may nakakita sa kanya sa bayan. Sige, maghahanda lang ako ng almusal. Diyan ka na lang ate. Ako na lang ang maghahanda. Ititimpla na rin kita ng kape. Umupo ka lang dyan. Pero... Ate Emma, hayaan mo muna sana ako na alagaan ka rin. Magkakapatid tayo, di ba? Anong sabi mo noon? Sama-sama tayo sa hirap at ginawa. Walang iwanan. Kahit anong mangyari. Naaalala mo ba ate? Yung sinabi ko sa'yo noon, na kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, magiging tungkod mo ko. Hindi na kumontra pa si Emma, kaya tumango na lang siya. Hinayaan na lang niya ang kanyang kapatid na ito na ang maghanda ng kanilang almusal. Ilang sandali pa ang lumipas ay bigla na lang silang nakarinig ng malakas na sigaw mula sa silid kung saan natutulog si Isa. Natatarantang tumakbo ang dalaga papunta roon. Sa pagbukas niya ng pinto ay nakita niyang nasa sulok ng kwarto ang bata. Umiiyak ito at tila takot na takot. Halos talunin na niya ang distansya para makalapit sa kapatid. Isa? Isa, anong nangyayari? Ayos ka lang ba? Nahulog ka ba sa papag? May masakit ba sa'yo? Pero walang sagot na nakuha si Emma sa kanyang kapatid na babae. Bagkus ay yumakap ito sa kanya ng mahigpit habang umiiyak. Ramdam na ramdam ni Emma ang panginginig ng kanyang kapatid. Kaya naman binuhat niya ito at saka inilapag sa papag. Huwag ka nang umiyak. Hindi naman galit ang ate. Alam kong hindi kita dapat na sinigawan kagabi. Pagpasensyahan mo na ako, Isa. Sobra lang talaga akong nag-aalala. Tumahan ka na. Pangako sa'yo ni ate, hindi ako titigil hanggat hindi natin naiuuwi si Nene. Mabubuo tayo ulit. Tumingala si Isa sa kanyang ate. Sumisinghot na tumangutangong ito at saka nagpahid ng kanyang mga luha. Hinaplos-haplos naman ni Emma ang tuktok ng ulo ng ikatlo sa kanilang magkakapatid. At saka niya hinalikan ang bata sa noo bago yumakap sa maliit na katawan ng bata. Yun naman ang inabutan ni Mark. Anong nangyari? Nanaginip yata si Isa. Nakatimpla ka na ng kape? Oo. Nainit ko na rin yung ulam natin kagabi. At naisangag ko na rin yung kaning lamig. Tara, mag-almusal na tayo. Pagkatapos kumain ay pupunta ako sa bukid. Makikibalita ako ron. Baka doon nagtungo si Nene. Lumapit naman si Mark sa dalawang babaeng kapatid. Naiiyak na niyakap niya ang dalawa na naiintindihan naman ni Emma. Kaya naman yumakap din siya pabalik dito. Maging si Isa ay ganon din ang ginawa. Kaya natin to. Basta sama-sama lang tayo. Oo, kakayanin natin ang lahat. Mabubuo rin tayo ulit.
magkakasamang lumabas ng silid ang magkakapatid at kumain na ng almusal. Nang matapos ay isinama ni Mark si Isa para magpaprint ng poster. Habang si Emma naman ay nagpunta sa kanilang bukid. Nang makarating ang dalaga sa kanyang pupuntahan ay inabutan niyang kalahati lang ng kanilang trabahador ang naroon. Kaya naman tinanong niya ang isa sa mga ito. Ayon sa magsasaka ay tumulong ang iba sa paghahanap kay Nene. Naiiyak na nagpasalamat naman si Emma. Lumipas pa ang mga oras at sumapit na ang tanghalian. Plano sana ng dalaga na magpabili na lang ng lutong ulam pero tinanggihan ito ng mga tauhan. Sabi pa nila sa dalagang amo, uuwi sila para kumain at makibalita kung may lead na sa pagkawala ni Nene. Maraming salamat po sa inyong lahat. Matapos makausap ang mga magsasaka, ay mag-isang naglakad si Emma papunta sa Niyugan para magbaka sakali. Habang sina Isa at Mark naman, ay katatapos silang magpaprint ng missing poster ni Nene. Nang makalabas na sila sa printing shop, ay nagsimula na ring mamigay at magdikit kung saan-saan ang magkapatid. Maghapon na yon ang kanilang ginawa. Lahat ng taong makakasalubong ay tinatanong at binibigyan ng missing poster ni Nene. Abalang-abala sila nang bigla na lang may isang lalaking lumapit sa kanila. Sakto namang nakayukunon si Isa at pinagmamasdan ang larawan ng kapatid na nawawala. Mark, ano yung pinamimigay ninyo? Mang Pilo, poster po ito ng nawawala kong kapatid. Ito po oh. Baka sakali po na nakita niyo po siya. Aba, ito na ba yung bunso niyo? Ang laki na pala niya. Huli ko siyang nakita nung baby pa siya. Anong nangyari? Kailan pa siya nawala? Kahapon lang po. Sa may Niyugan po. Sila po ni Isang magkasama kahapon pero... Naputol ang sasabihin ni Mark nang bigla na lang tumingala si Isa para tignan ang lalaking kausap ng kanyang kuya na may pamilyar na boses. At saka sumigaw ng napakalakas. Nagtago rin ito sa likod ni Mark habang patuloy sa pagsigaw at pag-iyak. Nanginginig din ang buong katawan ng batang babae. Kaya naman nabaling dito ang atensyon ng dalawang nag-uusap. Habang abala si Mark sa pagpapatahan kay Isa, ay mabilis namang umalis si Pilo sa takot na baka nakilala siya ng bata. Isa, bakit? Anong nangyari? Ngunit katulad ng nakaraang gabi ay hindi ito nagsasalita. Panay lang ang iyak at sigaw na parang takot na takot sa kung ano. Napabuntong hininga na lang ang binata sa pag-aakalang may nararamdamang sakit sa katawan ang kapatid. Kaya naman nagpasya siyang umuwi na muna sila. Nang makarating sila sa bahay, ay inabutan nila roon si Emma na nagsasalita mag-isa. Hindi pa ito ang tamang panahon. Hindi ako dapat na magpadalos-dalos. Napapraning lang ako kaya pakiramdam ko wala na ang init ni Nene. Nene, hindi ka pwedeng mamatay. Hindi totoo ang mga nakita kong pangitain. Hindi yun totoo. Pinaglalaroan lang ako ng aking imahinasyon. Ang kapatid ko. Ate Emma, anong ibig mong sabihin? Ate, huwag mong sabihin sa akin na ginamit mo ang natutunan mo kay inay. Ate, sumagot ka. Gusto ko nang mahanap si Nene. Ate naman Alam mo naman ang epekto nun sa katawan at isipan mo, di ba? Sinabihan ka na noon ni inay. Delikado. Lalo na't hindi ka naman sanay na gumamit ng kakayahan mo. Ate naman. Sorry. Desperada na akong mahanap ang kapatid natin Napanaginipan ko siya kagabi. Humihingi siya ng tulong. Ate, alam mo naman ang kakayahan mo at ni inay. Maaari magdulot sa katawan niyo ng hindi maganda. Sana ate,
ito na ang una't huli. Maiba ko. Saan mo ginawa? Sa Newgan. Sa panaginip ko kasi nandoon ako at hinahanap si Nene. Doon ko rin narinig ang kanyang boses. Kaya kanina, kahit tirik ang araw ay sinubukan kong gawin ang itinuro ni Nanay. Pero malabo ang nakita ko. Pero nakakaamoy ako ng masangsang na amoy na parang may halong amoy metal. May naaamoy din akong nasusunog, pero hindi ko natapos dahil dumating ang mga magsasaka. Hindi na sumagot si Mark. Bagkus ay inutusan lang nito si Isa na maligo na muna. Habang siya naman ay naghahanda na ng kanilang hapunan. Si Emma naman ay naghahanda sa kanyang pag-alis. Plano niyang pumunta sa presinto para makibalita. Ngunit pinigilan siya ni Mark at sinabihang siya na ang pupunta. Lumipas pa ang oras at nakaluto na si Mark. Tahimik na pinagsasaluhan nila ang hapunan. Pero pare-pareho ang tatlo na tamilmil sa pagkain. Nang matapos silang kumain ay lumakad na si Mark. Plano rin kasi ng binata na sumama sa paghahanap kay Nene. Mag-ingat ka ha, hindi ko nakakayanin kapag dalawa kayong nawala. Oo ate, kayo rin. Mag-iingat rin kayo rito. Kung magka-problema, pumunta lang kayo kay Aling Miding. Magdamag-damang bukas ang tindahan niya. Ate, huwag mong iiwan si Isa ha. Oo naman, ayoko nang mawalan ulit. Hindi ko nakakayanin. Sige na, lumakad ka na. Sa pag-alis ni Mark ay inasikaso na muna ni Emma ang isa pang kapatid. Sinubukan din niya itong kausapin. Dahil mula nang mawala si Nene ay hindi na nagsalita si Isa. Ngunit kahit anong tanungin niya sa bata ay tanging tango, iling o titig lang sa mata ang isinasagot nito. Kaya naman sumuko na lang pansamantala si Emma. Lumipas pa ang ilang oras at isang humahangos na Mark ang dumating. Ate! Sako, bata! Sako, bata at dugo! Ano? Hindi kita maintindihan. Dahan-dahan lang. Ngunit hindi na nagsalita pa si Mark. Basta na lang niyang hinila ang nakatatandang kapatid at saka tumakbo papunta sa mas maikling daan papunta sa Newgan. Halos makaladkad na ang dalagang si Emma sa bilis ng takbo ni Mark. Dahil doon ay nakadama ng kakaibang kaba ang dalaga. Kaba na may kaugnayan kay Nene. Ilang sandali pa ay narating na nila ang isang parte ng Newgan, kung saan ay malalago ang halaman. Sinalubong sila ng ilan sa magsasakang tumutulong sa paghahanap kay Nene. Hinawi ng mga ito ang daan papunta sa isang sakong kanilang pinalilibutan. Ano bang nangyayari? Nanlalaki ang mga mata. Nanginginig ang katawan na dahan-dahang humakbang papalapit sa isang sako. Sira na ito kaya makikita kung ano ang nasa loob. Nang malapitan niya ang sako ay gumuho ang kanyang mundo. Sapagkat ang taling nasa buhok pa rin ito ay ang paboritong ipit ni Nene. Nang hihinang napaluhod si Emma. Doon ay mas nakita niya ang sinapit ng bunsong kapatid. Kahit puno ng dugo ang mukha nito, ay mababakas pa rin ang ilang paso sa iba't ibang parte ng mukha at katawang nakalitaw. Hindi! Hindi ito totoo! Nene! Hindi! Mga hayop! Mga demonyo kayo! Anong ginawa niyo sa kapatid ko? Nene! Bunso! Anong ginawa nila sa'yo? Papatayin ko sila.
Papatayin ko sila! Isinusumpa ko sa harapan mo, bunso. Maghihiganti ako. Doble ang ipaparanas ko sa kanila. Kap, nakatawag na po ba kayo sa police station? Malungkot namang tumango ang kapitan. Nang makuha ni Mark ang sagot ay nilapitan na niya ang kanyang nakatatandang kapatid at inilalayo sa katawan ng kanilang bunso. Pero kahit anong hila ang gawin niya ay hindi nagpapatalo si Emma. Nagwawala ito at malakas na nagpupumiglas. Hindi! Huwag mo akong ilayo kay Nene! Hindi pwede! Gagawan ko ng paraan. Makukumpleto pa tayo. Mabubuhay si Nene. Mabubuo ulit tayo. Makinig ka kay ate. Maniwala ka sa akin, Mark. Kaya ni ate na buhayin si bunso. Hindi na napigilan pa ni Mark ang mapahagulgol sa nakikitang epekto ng nangyari sa kanyang nakatatandang kapatid. Mahigpit na niyakap niya ang kanyang ate. Maging ang mga naroon ay hindi na rin napigilan ang kanilang emosyon. Lahat sila ay emosyonal at nag-iiyakan nang dumating ang mga pulis at ang crime unit. Doon lang nila nailayo si Emma sa katawan ng batang nasa sako. Lingid sa kanilang lahat ay mabilis na kinuha ng dalaga ang ipit ni Nene saka ngumisi ng nakakatakot. Halika na ate. Ihatid ka na namin ni Mang Isko sa bahay. Ako na lang ang sasama kay Nene. Ako na rin muna ang mag-aasikaso. Ha? Hindi pwede. Sasama ako kay Nene. Kailangan niya ang ate. Ate, kailangan ka rin namin ni Isa. Ako na muna ang bahala. Samahan mo na muna si Isa. Hinihintay ka rin niya sa bahay. Hindi naman kumontra ang dalaga. Nagpatangay na lang siya sa kanyang kapatid nang isakay siya nito sa kuliglig. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa kanilang bahay. Ibinabalang ni Mark si Emma bago nagtungo sa presinto. Si Emma naman ay nakatulala lang habang nakatanaw sa nakabukas na pinto ng kanilang bahay. Nang makaalis na ang kanyang kapatid, ay isang ngisi ang lumitaw sa kanyang mga labi. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa isang puno na nasa gilid ng kanilang bahay. Nang malapitan ang puno ay lumuhod siya at sinimulang maghukay gamit lang ang kanyang mga kamay. Akala ko hindi ko na magagamit ang pamana na ito ni Inay. Pero talagang ito ang nakatakda. Bilang tagapagmana ay sisiguraduhin ko na ang lahat ng natutunan ko ay aking gagamitin para maparusahan ang nagkasala. Pahihirapan ko sila. Nagkamali kayo ng biniktima. Sisiguraduhin kong kasama ko kayong masusunog sa impyerno. Magbabayad kayo. Ito na. Magsisimula na tayo ng larong kayo ang nagsimula. Nang makuha na niya ang mga gamit na kanyang kailangan, ay pumasok na siya sa loob ng kanilang bahay. Ipinasok na muna niya sa kanyang kwarto ang mga yon bago pumunta sa banyo para maglinis ng katawan. Lumipas pa ang mga oras, papasikat na ang araw. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin natutulog ang dalaga. Nasa sala lang ito at hinihintay ang pagbabalik ni Mark. Dugo sa dugo! Buhay sa buhay! Kahit si kamatayan ay nasasabik na sa inyo! Saktong dating naman ni Mark nang sabihin ni Emma ang mga katagang yun. Ayaw man aminin ni Mark pero nakakaramdam siya ng takot sa kanyang nakatatandang kapatid. Parang may puwersang nakabalot dito na siyang nagbibigay sa kanya ng kilabot. Pero mas nakadama siya ng hilakbot nang bigla itong lumingon sa kanya. Ate, ano bang sinasabi mo? Wala naman.
May narinig ka ba? Baka inaantok lang ako kaya akala ko may narinig ako. Nasa na si Nene? Bakit hindi mo siya kasama? Ihahatid na lang siya dito mamaya. Ate? Sabihin mo na. Ano ba yun? Lumabas na ang ginawa nilang test kay Nene. Ginahasa siya, ate. Pinahirapan. Punong-puno ng bubugang bata niyang katawan. Wala pa ring emosyon si Emma. Nakatitig lang ito sa kapatid na umiiyak. Bagsak ang balikat na napayuko siya. Hindi niya alam kung paano niya pasasabihin sa nakatatandang kapatid na parang tinakasan na ng bait. Ate, makinig ka. Hindi ko alam kung... Huwag ka na malungkot, Mark. Bigyan mo lang ako ng ilang araw. Sisiguraduhin ko sa'yo na mabubuo ulit tayo. Makakauwi na rin si Nene dito sa bahay. Babalik na tayo sa dati. Mas lalong napahagulgol si Mark sa narinig na sinabi ng kanyang ate. Hindi na niya alam kung hanggang kailan niya kakayanin ang bigat ng mga nangyayari. Bilang sumunod sa panganay, ay aminado siya na hindi pa niya kayang bitbitin ang buong pamilya. Ang tanging pag-asa na lang niya ay magising na ang kanyang ate sa katotohanang hindi na makakabalik si Nene. Nasa ganoong senaryo sila nang biglang umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ni Isa. Doon ay parang natauhan si Emma. Isa? Halos magkasabay na tumakbo ang dalawa papunta sa kwarto ni Isa. Nang mabuksan nila ang pinto, ay nakita nilang nasa isang sulok na naman ang batang babae. Pero ang kaibahan ay may itinuturo ito sa may bintana. Mabilis namang lumapit doon si Mark at sinilip ang nakabukas na bintana. Pero wala siyang nakitang kahit sino o ano pa man doon. Habang si Emma ay pinapakalma ang batang babae. Ngunit mas lalo lang itong nagwala nang mahawakan siya ng kanyang nakatatandang kapatid. Kaya naman napaatras si Emma. Nagtataka sa inakto ng kapatid na babae. Para na naman itong nababaliw at napahawak pa sa kanyang ulo. Hindi. Bakit? Anong ginawa ko? Tinakot ko ang kapatid ko. Emma, ano ba? Ano bang pumasok sa utak mo? Tumigil ka na! Nanlulumong na paupo na lang si Mark sa nakikitang sitwasyon ng kanilang pamilya ngayon. Wala na ang dating sigla. Ramdam na ng binata na lahat sila ay nanghihina. Ilang segundo pa ang lumipas ay napagtanto niyang mali ang sumuko siya. Bumuga na lang siya ng hangin at tumayo. Malalaki ang hakbang na nilapitan niya si Isa na nakatitig sa kanilang ate na parang nawawala na sa sarili. Lumipas pa ang mga oras. 3:00 ng hapon, dumating na ang kabaong na kinahihimlayan ni Nene. Nang makita ni Emma na ipinasok na sa kanilang bakuran ang katawan ng kapatid, ay hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Tinangka niyang tumakbo para lumapit doon, ngunit pinigilan siya ni Mark para maiwasan ang aksidente. Lalo na sa kalagayan ng pag-iisip ngayon ng kanyang nakatatandang kapatid. Mahigpit ang pagkakayakap sa bewang at talagang hindi bumibitaw ang binata. Kahit pa nga nagpupumiglas si Emma. Nene! Nakauwi ka na! Mark! Bitawan mo ko! Yayakapin ko ang bunso natin! Ate, please! Umayos ka naman na! Parang awa mo na! Hindi ko ito kaya mag-isa! Nahinto sa pagpupumiglas si Emma. Pumihit siya paharap kay Mark.
Doon ay nakita niya ang pagod at paghihirap sa mata ng kanyang kapatid na lalaki. Para namang natauhan siya sa nakita. Mahigpit na niyakap niya ang kapatid na lalaki at panay ang hingi ng tawad. Dahil doon ay bumuhos ang lahat ng luhang laging pilit na pinipigilan ni Mark. Ano bang ginagawa ko? Sorry, tumahan ka na. Magkasama na ulit tayong tatayo at lalaban. Pasensya ka na kay ate kung nawala ako sa aking sarili. Pasensya ka na kung mahina ang ate. Simula ngayon, mas poprotektahan ko kayo ni Isa. Kayo na lang ang meron ako. Ate. Matapos ang yakapan ng dalawa, ay inasikaso na nila ang burol ng kanilang bunsong kapatid. Lumipas pa ang mga araw hanggang sumapit na ang huling gabi na makakasama nila si Nene. Sa loob ng 1 linggo ay laging marami ang mga nakikiburol at nagbobolontaryong tumulong sa pag-aasikaso sa mga bisita. Maging ang pamilya ng mga magsasaka ay gabi-gabi ring naroon para tumulong. Natapos ang gabi na yon na maayos naman. Ngunit ng araw ng libing na, ay isang may edad na lalaki ang bigla na lang nag-iiyak sa harap ng tinatakpang pinaglagakan sa labi ni Nene. Sorry, Nene. Hindi ko alam na ikaw yung batang yon. Patawarin mo ako. Dahil sa narinig ay galit na sinuntok ni Mark ang may edad na lalaki. Hindi naman ito lumalaban at patuloy lang sa paghingi ng tawad. Pati ang mga magsasaka ay nais ding saktan ang lalaki. Pero napigilan sila ng ilang pulis at mga tanod. Si Kapitan naman ay inaawat si Mark, habang si Emma ay parang hindi pa napoproseso ng kanyang utak ang ibig nitong sabihin. Nang mapagtanto ang ibig sabihin ni Pilo, ay doon lang natauhan ang dalaga. Anong sabi mo? Akong may kasalanan. Patawarin mo ko, Emma. Hayop ka! Paano mo nagawa sa kapatid ko yon? 8 taon lang ang kapatid ko! 8 taon! Demonyo ka! Papatayin kita! Ngunit bago pa man makasugod ang dalaga, ay may ilang nakilibing ang umawat sa kanya. Habang isa sa mga pulis ay nilapitan si Pilo at pinusasan. Nang maisakay na sa sasakyan ng pulis si Pilo, ay parang nalantang gulay si Emma at napaupo sa lupa. Humahagulgol na pinagsusuntok niya ang lupa. Ilang minuto pa bago humupa ang emosyon ni Mark. Nang makita ang nakatatandang kapatid na dumudugo na ang kamao dahil sa ilang mga bato na nasa lupa, ay nilapitan niya ito at pinigilan. Ate, tama na. Nasasaktan mo na ang sarili mo. Hinuli na siya ng mga pulis at hindi ako papayag na makalaya pa siya. Hayop siya. Kinuha niya ang buhay ni Nene, kaya hindi ko siya papatahimikin. Dahan-dahang gumapang palapit sa nicho ni Nene si Emma. Awang-awa naman ang mga nakakita sa nangyayari sa kanya. Ngunit kumunot lang ang noo ni Mark nang ipahid ni Emma ang kanyang dugo sa nicho ng kapatid habang may ibinubulong ito na walang nakakaintindi kahit sino man sa naroon. Sa bawat galaw ng kamay ni Emma ay unti-unting nagbabago ang panahon. Ang kalmadong kalangitan ay biglang nagbuhos ng papalakas na ulan. Nang sumigaw si Emma ay bigla na lang may kidlat na tumama malapit sa kanila. Pagbabayarin ko kayo! Labis ang takot ng mga naroon. Habang si Mark naman ay pilit na itinayo si Emma at isinakay sa isang police mobile.
Lumipas pa ang mga araw. Nahatulan ng 15 taong pagkakakulong si Pilo. Pero hindi nila yon matanggap. Kaya naman araw-araw na nagpupunta roon si Emma. Ngunit iisa lang ang sagot ng mga pulis. Case closed na daw ang kaso ng kanyang kapatid. Kung nais daw niyang ipabukas yun, ay kailangan niyang makipag-usap sa kanilang abogado. Sir, gano'n na lang ba yun? 15 years of imprisonment lang? Bata ang pinatay at tinorture siya! Kahit anong pagsigaw at pagwawala ni Emma ay hindi na siya pinapansin ng mga pulis doon. May ilan pa nga na yumuyuko at halatang umiiwas. Yun naman ang nasaksihan ng isang taong kararating lang. Anong nangyayari dito? Mayor, tulungan niyo po ako. Ang kapatid ko po ang biktima ni Mang Pilo. Anong tulong ang kailangan mo? Gusto ko pong ipabukas ulit ang kaso. Hindi kaagad nakasagot ang may edad na mayor. Napalunok pa ito ng laway at pinagpawisan ng malamig. Hindi naman yon napansin ni Emma. Nangungusap lang siya habang nakayuko. Nang makahuma si Tony, ay hinawakan niya sa balikat si Emma at iniba ang usapan. Oo nga pala. Hindi ako nakapunta sa burol ng kapatid mo. Kaya sana tanggapin mo ang tulong ko para sa inyo. Inilahad ni Tony ang isang puting envelope sa harap ng nakayukong dalaga. Nang aabutin ni Emma yon ay hindi sinasadyang nadikit ang dulo ng kanyang daliri sa hinlalaki ng may edad na mayor. Parang may kuryenteng gumapang sa buong katawan ni Emma, kaya naman bigla niyang hinawakan ng mahigpit ang kamay ng lalaki. Pagkatapos nun ay bigla na lang siyang napunta sa isang silid na may kalakihan at tanging upuang bakal lang ang naroon. Nasaan ako? Anong... Hindi niya na natapos ang kanyang sasabihin nang makita niyang nakatali sa upuang bakal ang nakababata niyang kapatid. Sinubukan niyang lapitan ito pero parang may nakaharang na hindi nakikita. Umiiyak na nagpipilit siyang makalagpas doon, ngunit natigilan siya nang marinig ang malakas na boses ni Tony. Ano na namang kalokohan to, Andrew? Sabi ni Pilo, may nakorsonadahan ka magkapatid sa nyugan. Sira ba talaga ang ulo mo? Hindi ba sinabi ko sa'yo na kung magdodroga ka, manatili ka lang sa bahay? Pangilan na ba yan? Nauubos na sa'yo ang nakukuha ko! Nagulantang si Emma sa kanyang naririnig, pero mas lalo pa siyang nagulat nang hindi sumagot ang anak ni Mayor at nilapitan lang si Nene. Sa paglapit nito ay bigla na lang sinampal ng malakas ng lalaki ang batang babae. 1, 2, at ilang ulit pa. Nakita pa ni Emma na may ilan na sa ngipin ng kapatid ang tumalsik. Nagsisisigaw naman si Emma na akala mo'y naririnig ng halang ang kaluluwang kriminal. Tama na! Hayop ka! Hayop! Pakawalan mo ang kapatid ko! Tama na po! Tulong! Ate Emma! Tulungan niyo po ako! Hoy, Andrew! Linisin mo yan pagkatapos mo, ha? Lintik! Noon mga katulong ang pinagtitripan mo. Ngayon naman, bata! Ano ang susunod? Sa oras na sumabit ka dito, hindi na kita tutulungan. Naintindihan mo ba? Demonyong bata! Ngunit pagkatapos sabihin yon ay umalis na si Mayor Tony. Nang makita nito si Pilo ay tinawag niya ang may edad na tauhan. Pilo, alam kong hindi mo gusto ang pagkuha sa batang yan. Pero alam ko rin na malaking pera ang kailangan mo. Handa akong bigyan ka ng 1 milyon para sa may sakit mong asawa. Talaga po, sir. Ano pong kapalit? Parehas nating alam na hindi nabubuhay ng adik kong anak ang bata. Kaya gusto kong akuin mo ang mangyayari. Akuin ko po. Pero kailangan po ako ng asawa ko. Mamimili ka lang naman.
Aakuin mo at bibigyan kita ng malaking pera. O tatanggalin kita sa trabaho at sisingilin ang lahat ng utang mo. Mamili ka. Hayop! Demonyo kayong mag-ama! Pagbabayarin ko kayo! Pagbabayarin ko kayo! Akmang susugurin sana ni Emma ang mayor nang bigla na lang siyang mapadilat dahil sa malakas na pagtulak sa kanya. Napaupo siya dahil doon. Ngunit hindi niya ramdam ang kanyang pagkakabagsak. Inilibot niya ang kanyang paningin at napagtantong nasa presinto pa rin siya at sa kanyang harapan, sa di kalayuan, ay ang mayor na nagdudugo ang pulsuhan. Doon lang siya napatingin sa kanyang kamay. May dugo rin sa kanyang mga kuko. Anong nangyari? Nababaliw ka na ba? Pwede mo namang tanggihan ang tulong ko kung ayaw mong tanggapin. Bigla-bigla ka na lang nawawala sa sarili mo. Ialis niyo na yan dito hanggat nakapagtitimpi pa ako. Maingat namang inalalayan siya ng ilang mga pulis na babae rin. Ngunit bago siya tuluyang mailabas ng mga ito, ay matalim na tinitigan niya si Mayor Tony at nagbanta sa lalaki. Pagbabayarin kita! Sisiguraduhin kong mabubulo kayo sa impyerno ng adik mong anak! Aba, at talagang harapan mo akong binabantaan, ha? Kung patayin na kita dito, baka nakakalimutan mo na ako ang batas sa lugar na ito. Hindi na sumagot si Emma, pero nagpumigla siya sa dalawang pulis na may hawak sa kanya at akmang susugurin si Mayor Tony. Ngunit hinawakan siyang muli ng dalawa. Sa pagkakataong yun ay walang pakundangang dinuraan niya ang lalaki. Tumalsik naman ang laway ng dalaga sa pisngi ng mayor. Nang makita yon, napangisi si Emma at hinayaan na niyang mailabas siya ng dalawang pulis. Nang mailabas na siya ay dumiretso na siya sa kanilang bahay. Doon ay inabutan niyang naglilinis sina Isa at Mark. Mark, hindi si Mang Pilo ang pumatay sa kapatid natin. Ha? Ano ate? Saan mo naman nakuha ang impormasyong yan? Kaagad na ikinuwento ng dalaga sa kapatid ang kanyang nagawa ng hindi sinasadya. Kagaya rin yon ng kakayahan ng kanilang ina. Dinitalya niya rin dito ang kanyang mga nakitang nangyari sa kapatid na bunso. Hindi man niya nakita ang lahat, ay iisa lang ang alam ng dalaga. Binayaran si Mang Pilo para akuin ang krimen na gawa ng anak ni Mayor Tony. Maging ang paulit-ulit na pagsampal kay Nene. Galit na ibinagsak ni Mark ang walis sa sahig. Mga wala silang puso. Ang sasama nila, ate. Paano nila nagawa yun? Ang liit-liit pa ng kapatid natin. Ganun ba talaga kapag may posisyon ng ama? Alam kong nangako ako sa iyo at kay inay. Pero panahon na para gamitin ko ang ipinamana niya sa akin. Hindi kita pipigilan, ate. Pagbayarin mo sila. Gusto ko maramdaman nila ang hirap at sakit na dinanas ni Nene. At kung kailangan mo ang tulong namin ni Isa, sabihin mo lang. Kaya na ng ate ito. Ang gusto kong gawin mo ay samahan magdamag si Isa mamaya. Eksakto sa eclipse. Mas mabisa ang itim na kapangyarihan. Magbabayad sila sa ginawa nila kay Nene. Yan ang sigurado ako. Nang sumapit ang gabi, ay sinimula na nga ni Emma ang kanyang plano. Sa likod ng kanilang bahay, kung saan ay walang ibang maaaring makakita sa kanya, ay gumuhit siya ng tatsulok na may mata at sinag ng araw sa lupa gamit ang isang sanga. Pagkatapos nun ay nagturok siya ng 3 kandila sa bawat kanto ng kanyang iginuhit. Sa gitna ng mata ay inilagay naman niya ang isang maliit na garapon kung saan nakalagay ang dugo na tinanggal niya sa kanyang kuko. Ito na! Ito na ang oras ninyo! Mayor Tony, ipapalasap ko sa iyo ang lahat ng ginawa ng anak mo sa kapatid ko
at sisiguraduhin ko namang susundan ka ng adik mong anak. Pagkatapos sabihin yun, ay sinimulan na niya ang pag-oorasyon. Nagpatak pa siya ng langis sa boteng nasa gitna habang may inuusal. Nang matapos niya ang orasyon, ay parang nagsasayaw sa kalangitan ang kidlat na ang ilan ay tumatama pa sa lupa. Dahil doon ay malakas na tumawa si Emma. Alam niyang hindi pumalya ang kanyang namana kahit pa nga ngayon niya lang ginamit yun. Simulan na natin ang laro! Sa mansyon nila Mayor Tony ay isang gulo ang nangyari. Dinatna na lang ng mayor ang kanyang asawa na wala ng buhay. Habang ang kanyang anak na adik naman ay tumatawa pang nakatingin sa kanya. Nakadama ng takot ang may edad na lalaki. Lalo na nang makita niya ang sobrang pulang mata ng kanyang nag-iisang anak. Andrew, anong ginawa mo sa mama mo? Ngunit hindi ito sumagot. Dahan-dahang lumapit ito sa kanya. Nang kaunti na lang ang distansya ay biglang nanlaki ang mata ni Andrew at malakas na hinampas sa ulo si Mayor Tony. Hindi pa ito nakontento. Nang matumba ang may edad na lalaki, ay sinakyan niya ito at inupuan sa tiyan, saka walang awang pinagsusuntok ang mukha ng ama. Pinilit namang lumaban ni Tony, pero higit na malakas ang kanyang anak. Ilang minuto rin na panay pakawala ng suntok si Andrew bago tuluyang tumayo at umalis. Buong lakas namang sinubukang gumapang ni Mayor Tony. Pero hindi pa siya nakakalayo nang makita niyang pabalik na ang kanyang anak na may dalang kutsilyong may kalakihan. Tumatawa-tawa ito at parang nang aasar. Andrew, anak, ako ito, ang papa mo. Itigil mo na ito. Parang awa mo na. Parang awa mo na, anak ko. Ngunit parang walang naririnig si Andrew. Lumapit ito sa ama at saka nagsabi na maglalaro sila ng isang larong paborito niya. Nang mapagtanto ni Tony ang ibig sabihin ng anak, ay nagmamadali siyang makalayo rito. Ngunit dala ng bugbog na natamo ay hirap siya. Hindi ayoko! Pero bago pa siya muling makagapang, ay hinila siya ng anak sa paa at saka ito nagsabing hindi siya pwedeng tumanggi. Hinawakan ni Andrew ang pulsuhan ng ama at walang awang pinalagatok yun. Halos mamilipit naman sa sakit ang matanda. Nang makita ni Andrew na hindi na makakapalagpa ang ama, ay sinimulan na niya ang kanyang laro. Kumanta siya ng pen-pen de Sarapen habang palipat-lipat ang dulo ng kutsilyo. Nang matapos ang pagkanta, ay nakaturo yon sa palasingsingan ng mayor at kaagad na hiniwa yon ng lalaki. Dahil doon ay halos mawalan na ng ulirat si Tony sa sobrang sakit na nararamdaman. Baliw ka! Sira ang ulo mo! Dahil sa sinabi ng matandang lalaki ay nagalit lalo si Andrew. Kaya naman sinaksak niya sa mukha ang ama. Hindi pa ito nakontento at hinila pa ang dila ni Mayor at pinutol yun. Ilang minuto pa na pinaglaruan ni Andrew ang katawan ng kanyang ama. Nandyang hinihiwa nito ang bibig ng ama, pinuputol ang mga daliri at paulit-ulit na sinasaksak sa tagiliran. Nang mapagod ay huminto siya. Lumayo ng bahagya sa katawan ng kanyang ama na ilang minuto pa lang na pumanaw. Sa kanyang pag-upo malapit sa hagdan ay may naramdaman siyang gumagapang sa kanyang lalamunan. Pinilit naman niyang isuka yon. Nang mailabas na ay para siyang biglang natauhan. Takot na takot ang lalaki nang makita ang daliri ng kanyang ama na kanina lang ay pinutol niya.
Habang si Emma naman ay masayang umusal ng panibagong orasyon. Hindi pa tayo tapos maglaro, kaya humanda ka na sa mga alagang ipapadala ko sa'yo. Tinanggal niya ang bote na nasa gitna ng mata at ipinalit doon ang isang larawan na nakuha niya sa dyaryo. Katulad ng nauna ay inilagay niya yon sa gitna ng mata at saka pinatakan ng langis. Ang kaibahan lang ay naglagay siya ng mga hantik doon. Tingnan natin kung gaano kakatamis. Sigurado akong mag-e-enjoy kayo ng aking mga hantik! Malakas na tumawa si Emma, habang sa bahay nila Mayor ay namimilipit naman sa sobrang pagsusuka si Andrew. May nararamdaman pa siyang mga gumagalaw sa kanyang lalamunan. Ngunit kahit anong pilit niyang isuka yon ay hindi niya mailabas. Pero ilang minuto lang ang lumipas ay sumuka na siya. Labis ang kanyang pagkagulat nang makitang ang kanyang isinuka ay purong dugo na may kasama pang mga malalaking langgam. Ngunit hindi roon nagtatapos, dahil ang mga hantik na naisama sa suka ay muling gumapang sa kanya. Lahat ng butas na maaari nilang pasukan ay kanilang dinaanan. Labis ang sakit na naramdaman ng lalaki nang may mga pumasok sa kanyang ilong at tenga. Hindi pa nagtatagal ay hindi na nakayanan pa ni Andrew dahil napasok na rin ang ugat sa kanyang puso. Habang si Emma naman ay tuwang-tuwa sa kanyang ginawa. Yan ang nararapat sa inyong mag-ama. Tama lang yan. Sa sobrang tuwa ni Emma ay hindi na niya namalayang nakatayo na pala sa kanyang likuran si Mark. Kung hindi pa siya kinalabit nito ay hindi pa niya malalaman. Natapos mo na, ate. Tapos na. Nakuha ko na ang hustisyang nararapat sa ginawa nila sa kapatid natin. Paano si Mang Pilo? Kaya ko siyang palampasin. 15 taon din siyang makukulong. Tama na sigurong kabayaran yon para sa pagtulong niya kay Andrew na dukutin ang kapatid natin. Pero gusto ko pa rin siyang makausap. Gusto mo bang samahan kita? Hindi na. Kaya ko na. Bantayan mo na lang si Isa at mag-review ka para sa entrance exam sa darating na SEM. Sige, ate. Tara na. Tulog na tayo. Tulog na tayo. Panigurado ngayon na lang ulit tayo makakatulog ng mahimbing. Magkatulong na inayos muna nila ang mga parapernalyang ginamit ni Emma sa pangkukulam sa mag-ama bago sila sabay na pumasok ng kanilang bahay. Kinabukasan ay maagang dumalaw si Emma kay Pilo. Dala ang isang dyaryong nagbabalita na minasaker ang buong pamilya ni Mayor at hinahanap pa ng mga pulis kung sino ang may sala. Lingid sa kanilang kaalaman ay kinulam ang mag-ama. Nataon lang na nadamay ang ina. Nang nasa harap na siya ng presinto ay bumuga muna ng hangin si Emma bago pumasok. Pagkapasok ay lumapit siya sa isang pulis na naka-duty. Sir, dadalaw po ako kay Mang Pilo. Bukas pa naman po siya dadalhin sa bilibid, di ba? Kaagad naman siyang inasikaso ng pulis na mukhang baguhan. Pinapasok siya nito sa receiving area at pinaghintay. Wala pang 5 minuto ay kaharap na niya ang may edad na lalaki. Nakayuko lang ito at parang natatakot na tumingin sa kanya. Kaya naman inilapag niya ang dyaryo sa harap nito. Nang mabasa ng matanda yon, ay labis ang gulat nito. Oh, anong... Totoo ba ito? Ano po sa palagay niyo? Hindi ako ang pumatay at nagpahirap kay Nene. Hindi ko talaga alam na kapatid mo siya. Malaki ang utang na loob sa inay mo. At alam kong nagkasala ako nang tinulungan kong kinapin ni Andrew si Nene. Ayoko naman talaga eh. Pero natatakot ako para sa buhay ko
at sa buhay ng pamilya ko. Dahil mahirap kalaban si Mayor. Hindi pa kita napapatawad sa pagtulong mo sa mag-ama. Pero hindi ako katulad mo na may kinatatakutang tao. Binangga ko ang boss mo, di ba? Ibig mo bang sabihin na mana mong kakayahan mo sa nanay mong manggagaway? Hindi na sumagot pa si Emma. Tumayo na siya at nagpa siyang lisanin ang presinto. Mula ng araw na yon ay muling nagbalik ang sigla ng pamilya nila. Bagamat kulang na sila ng isa, ay patuloy pa rin silang nagmamahalan. Ipinatingin na rin ni Emma ang kapatid na si Isa sa isang psychiatrist. Napag-alaman nilang sanhi ng trauma, kaya takot itong magsalita. Paunti-unti ay bumabalik na rin sa normal ang batang si Isa. Sa ating buhay ay hindi maiiwasan ang pagsubok. May madali at mayroong mahirap. Ngunit manalig lang tayo at matatapos din ang mga pagsubok. Sa parte ng pamilya nila Emma, masasabi nating ang unang pag-ibig ay umiikot sa loob ng bahay. Wala ring edad para makatulong tayo sa ating pamilya, maliit o malaking tulong man. Para naman sa mga bata na kagaya nila Nene at Isa, likas sa bata ang maging makulit at pasaway. Pero dapat nating ipaintindi sa kanila ang mga maaaring kapahamakan na naghihintay, na nagkalat sa ang dakuman ng lugar o bayan. Para sa mga ate na patuloy na lumalaban para sa kanilang mga kapatid, magpakatatag lang tayo at huwag magpapadala sa pagsubok ng buhay.